Matapos ang pagsipa, naglabasan ang sandamakmak ng mga Nenbeast na gumulat kina Kurapika. At ngayon, ire-review na natin ang Chapter 361 o ang Episode 22 ng ating Dark Continent series. Sa wakas, masasaksihan natin kung paano nga ba pipigilan ni Kurapika itong si Sayard na bigla na lang pinagsaksak ang ilang mga guards at ngayon ay sila na naman ang aatakihin nito. Sa episode na ito, makikita rin natin mga kaibigan ng iba't ibang isena mula sa pag-shopping hanggang sa pagpapakita ng mga full abilities at marami pang matitinding pangyayari na tiyak na aabangan ninyo. Kaya naman, this is Mr. AI Anime at wag na nating patagalin pa, let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay Withdraw. Sa pagpapatuloy ng nakaraang chapter, makikita natin si Sayard na napasugod kay Kurapika. Dito naman kumilos si Kurapika gamit ang kanyang kadena at nagawa niyang maiwasan ang atake, sabay pigil sa kamay ni Sayard. Maya-maya pa, tinake down na niya ito matapos mabitawan ng kalaban ng kanyang kutsilyo. Kasunod niyan, tinanong naman ni Kurapika si Bill patungkol sa tatlong opsyon ng pagtakas na nabanggit nila noong nag-uusap sila sa sleeping quarters ng prinsipe at ng reyna. Naitanong ni Kurapika kung ang tatlong opsyon ba na iyon ay nangangailangan talaga ng tulong ni Sayard upang magtagumpay silang makaalis sa ship. Sagot naman ni Bill, ang kailangan talaga para gumana ang plano ay si Curton, ang isa nilang kasamahan na pinatay ni Sayard. Si Curton daw kasi ay isang conjurer na may kakayahang mag-transform ng isang ship o sasakyan na kayang magdala ng hanggang 5 pasahero. Ngulit, ang ability na ito ay nangangailangan din ng tulong mula sa aura ng ibang tao. Isang uri pala ito ng symbiotic Nen ability na para gumana ng maayos ay kinakailangan ang contribution ng iba pang aura users. Matapos ang paliwanag ni Bill, si Sayard naman ang tinanong ni Kurapika kung ano ang kanyang Nen category. Ngunit hindi ito nakasagot ng maayos at sabing siya raw ay naging libre lamang at inutusan. Kaya naman tumingin si Kurapika kay Bill na siya na lang ang nagbigay ng linaw. Unay, ayaw pa sanang ibunyag ni Bill nang walang consent mula kay Sayard mismo. Ngunit nang paalalahanan siya ni Kurapika na mas importante ang kaligtasan ng prinsipe at ng reyna, napilitan na rin siyang magsabi. Ayon kay Bill, si Sayard ay isang emitter, ngunit ang kanyang kakayahan ay tila malapit sa pagiging manipulator. Nagagawa niyang lumikha ng isang bola mula sa nen na ginagamit niya upang hulihin at kontrolin ang isang insekto. Sagot naman ni Kurapika habang inihahanda ang kanyang kadena na sa tingin niya ay magiging useful ang ganong klase ng ability. Lumabas na ngayon ng aura sa buong katawan ni Kurapika at naghanda na siya ng isang atae gamit ang kadena na nakakabit sa kanyang hintuturo. Sa dulo nito, makikita ang isang injection na malinaw na gagamitin niya para sa susunod na hakbang. Dito naman ipinakita ang isang flashback ng pag-uusap ni Kurapika at ng kanyang mentor na si Izunami. Sabi ni Izunami, sana yon ay hayaan na lang muna ni Kurapika na empty o walang ilagay na ability sa isang daliri nito. Nagtanong si Kurapika kung bakit at ipinaliwanag ni Izunami na sang-ayon naman siya sa idea ng pagkakaroon ng iba't ibang ability sa bawat daliri. Ngunit naniniwala siyang gagamitin lang ito ni Kurapika para makipaglaban ng mag-isa. Napatigil si Kurapika at napatanong kung ano naman ang problema kung ganoon. Tugon naman ni Izunami na kung sakali raw na maraming kalaban ng kaharap ni Kurapika sa isang Nen battle, dapat din daw na may kakampi ito na makikipaglaban sa tabi niya. Ang isang uri daw kasi ng synergistic o combo attacks na sabay na dinagawa ng dalawa o higit pang individual ay nagiging mas malakas kaysa atake ng isang tao lamang. Obviously, it means na 2 is better than 1 pagdating sa pakikipaglaban, lalo na kung marami ang haharap. Sabi pa ni Izunami, gusto raw niyang ipaalam kay Kurapika ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kasama sa tamang panahon kung darating na ang mga sandali na sasabak ito sa laban. Ngunit mas importante raw ang kasalukuyan, kaya winawarnihan na niya ngayon si Kurapika. Baka kasi kung hindi niya sasabihin ng maaga ang tungkol dito, ay maging huli na ang lahat sa inaharap. Kaya naman pinayuhan niya si Kurapika na kung darating ang panahon na lalaban itong mag-isa, dapat ay magdagdag siya ng ability na makakatulong sa kanya sa ganoong sitwasyon. Paliwanag pa ni Izunami, wag daw ni i-misinterpret ni Kurapika ang kanyang sinasabi. Hindi raw kasi siyang
tipo ng tao na basta-basta gumagawa ng bagay ayon lamang sa iniisip niyang tama. Ano pa ang maging resulta? Sa halip, si Kurapika ay isang taong higit na pinapahalagahan ang kanyang mga goals at gagamit siya ng anumang paraan upang makamit ito. Dagdag pa ni Izunami, kung sakaling makaharap si Kurapika ng isang grupo na may A-rank bounties, ay wala siyang ibang choice kundi ang magkaroon ng mga kakampi. Nasagot naman ni Kurapika na, tinatawag mong kakampi pero ang gusto mo lang talaga ay kumuha ako ng mga pawns. Sagot naman ni Izunami, hindi daw iyong ganoon. Malalaman mo lang daw ang tunay na ibig sabihin nito kung makikipaglaban ka na side by side kasama ang mga makakasama mo balang araw. Matapos ang isenang iyon, balik tayo sa kasalukuyan. Habang inaalala ni Kurapika ang mga alaala niyang iyon, nasabi niya sa kanyang isipan na, oo, tama si Izunami. Hindi talaga madali ang lahat at lalo pang nagiging komplikado ang mga bagay. Pero iyon daw din ang rason kung bakit kailangan niyang magkaroon ng kakayahang lumaban ng mag-isa. Dito niya rin inaalala sina Gon, Killua at Leorio at sinabi sa kanyang sarili na ang realidad ay hindi talaga ganoon kasimple. Makikita rin dito na nire-record ni Kurapika ang kanyang unang pagkikita noon kay Prinsipe Wobble. Magkatapos nito, inactivate na niya ang kanyang thieving index finger steel chain. Diretso niyang itinusok ang injection sa dibdib ni Sayard. Ang ability na ito ay galing sa kanyang hintuturo at ito ang dagdag na kakayahan na inilagay niya roon. Matapos maitusok ang injection, napasigaw si Sayard habang parang kinukuha mula sa kanyang aura. Dahil dito, tinanong ni Bill kung ano raw ang ginagawa ni Kurapika ngayon kay Sayard. Ipinaliwanag naman ni Kurapika na kinukuha niya ang ability ni Sayard pansamantala. Sa pamamagitan ng extension ng kanyang kadena, nagiging para itong parasite na umaasa sa aura ng host nito. Kaya't posible na may parasite din ang nasa katawan ni Sayard. At kung ang aura na siyang pagkain ng parasite ay mawawala, posible ring mawala ang mismong parasite mula sa katawan niya. Nang nasabi ito ni Kurapika, pasigaw naman sabi ni Bill na nababahala siya. Paano kung hindi umalis ang parasite? Paano kung hindi ito mawala? Ano ang gagawin natin para maiwasang ang ganitong uri ng pangyayari sa hinaharap? Ayon pa nga kay Kurapika, kung sakaling sakali mang sa susunod ay siya ang matatalo, ganito rin daw ang dapat gawin ni Bill sa kanya. Mga salitang labis na gumulat kay Bill, kaya't hindi na ito agad nakasagot. Dagdag pa ni Kurapika, kung si Bill naman daw ang magiging biktima ng Nen ability sa hinaharap, pareho rin daw ang gagawin niya para lang makuha ang mga mahalagang impormasyon for the sake of survival. Matapos nito, tuluyan ng in-extract ni Kurapika ang aura ni Sayard at magkatapos noon ay isang Nen Beast ang lumabas mula sa loob ng kanyang tenga. Habang tinitignan ni Kurapika, nakita niya na ang Nen Beast ay isang cartoonish, flashy spider na agad na magmamadaling lumayo. Dito na ginamit ni Kurapika ang kanyang index finger steel chain. Mabilis niyang hinila ang kanyang kadena, inihanda ang injection at inactivate ang Emperor Time. Dahil dito, lumabas ang aura mula sa injection at nagmaterialize ito parang dolphin-like Nen construct na tinawag niyang Stealth Dolphin. Sinabihan na ito ni Kurapika na i-load ang ability na nakuha mula kay Sayard. Agad naman nitong ginamit ang Stealth Dolphin ang aura sa loob ng syringe para i-analyze. Habang ini-examine, nalaman na ang ability ni Sayard ay tinatawag na Little Eye. Ang nagagawa dito ay lumikha ng isang Nen ball na ginagamit para hulihin at kontrolin ang mga maliliit na hayop. Subalit hindi ito ginagana sa mga linikhang gawa ng Nen, tulad na lang ng maliit na Nen Beast na nakita kay Sayard na ngayon ay tuluyan ng nakatakas at pumasok sa isang vent. Habang nakatayo si Kurapika, naisip niya na ang Nen Beast na iyon ay may kakayahang kontrolin ang isang tao gamit ang mga keywords bilang trigger. Kaya napatanto niya na kung ang kakayahang marinig ang Nen Beast ay isang requirement para sa activation ng ability, ibig sabihin ay hindi ito gagana sa mga taong hindi gumagamit ng Nen. Hindi ito makikita o maririnig ng mga prinsipe at iba pang non-Nen users. Makatapos nito, nagsalita ang Stealth Dolphin. Sinabi sa kanya ni Kurapika na kailangan niyang hanapin ng maliit na hayop bilang target ng Little Eye. Kung hindi, ay mapipilitang manatiling naka-activate ang Emperor Time hanggang magamit at ma-dismiss ang ability.
Dagdag pa ng stealth dolphin, habang naka-on ang Emperor Time ay magpapatuloy ito sa pagbibigay ng paliwanag. Ngunit sagot naman ni Kurapika na alam niya na iyon, kaya't mag-standby na lamang ito. Sumangga naman itong stealth dolphin at tumahimik. Naglagay muna si Kurapika ng contact lens sa mga mata niya. Sa kanya sinabi kay Bill na ayos na si Sayard, kailangan lang nilang itong itali sa upuan. Pagkatapos, agad nilang itong ininterrogate. Ipinaliwanag ni Sayard na matapos niyang makipag-ugnayan sa isang malaking mala-flashing na Nen entity, bigla daw na lumitaw ang isang maliit na version nito sa kanyang tabi o likod. Lagi daw siyang iniistorbo nito at paulit-ulit na tinatanong kung libre na ba siya. Sa mga pagkakataong iyon, hindi napapansin ni Curton ang maliit na Nen beast na iyon na laging sumusunod kay Sayard. Hindi rin niya raw ito maalis kahit ilang ulit na nitong pinilit na paalisin, hindi pa rin ito umaalis. Hanggang sa dumating ang puntong sinagot na lamang niya ito at sinabi na libre na siya. So ano na raw ngayon ang gusto nitong Nen beast na gawin sa kanya? Nang masabi iyon ni Sayard, doon na raw siya nagsimulang mawala ng kontrol sa kanyang katawan at doon na nga niya nagawa ang mga pag-aatake gamit ang Ken kung saan pinagsasaksak niya ang 2 guards pati na rin si Curton. Ngayon kinuha na ng mga Royal Army ang mga bangkay nito. May isa pang sundalo na nagsabi na kinakailangan na raw isuko ni Kurapika ang sospek dahil dadalhin daw nila ito para sa interrogation. Kaya naman tinanong ni Bill si Kurapika kung anong gagawin nila ngayon. Dito na rin nagtanong si Sayard kay Kurapika kung ano raw ang nangyari sa kanyang ability. Sagot ni Kurapika, nasa loob na raw ito ngayon ng kanyang syringe. Tugon naman ni Sayard, pwede raw na-equip na lang ni Kurapika ang kanyang ability para magamit niya. Ngumit sagot naman ni Kurapika, sana raw ganun na lang kadali pero hindi raw ganun. Paliwanag niya, kasi automatic na bumabalik ang ability sa original user nito kapag nagamit na niya. Dito naman nagpaliwanag si Sayard tungkol sa rules na kanyang ability. Ayon sa kanya, nagagawa lang niyang makontrol ang mura nila lang na kasing liit ng hamster o mas maliit pa. Inihalimbawa niya ang mga lamok na kung ma-shoot ng Nenball ay hindi raw gaanong napapansin kapag ginagamit. Ngunit madalas ang mga ito ay nakakain o namamatay dahil sa bug spray kaya't pinayuhan niya si Kurapika na mag-ingat dahil may isang chance lang ito para makahuli ng isang creature na kokontrolin. Kapag nag-deactivate, babalik na muli ang ability sa kanya. Dagdag pa ni Sayard, minsan pumapalpak pa siya sa paghuli ng mga mabibilis na hayop kaya hindi rin ito ganong kadali. Matapos ang paliwanag na yan, dinala na siya ng mga sundalo. Habang papalayo, sinabi pa niya kay Kurapika na gamitin mo iyan ng maayos at sana mahanap mo ang tunay na may gawa ng lahat ng ito. Maya-maya pa nagsalita naman ng dalamang katulong ni Prinsipe Wobble. Sinabi nilang hindi na raw nila kaya at wala na raw silang pakialam kung ikukulong o i-execute sila. Basta gusto na raw nilang mag-quit sa trabaho. Sa isipan naman ni Kurapika, nasabi niyang 2 oras pa lang ang lumilipas mula nung umalis sila pero grabe, mula sa ilang guards, 2 na lang ang natira na yon. Kaya ipinagpatuloy niya ang tanong niya kanina kay Bill tungkol sa 3 methods ng pagtakas mula sa Black Whale. Ang isa kasi ay may kinalaman kay Curton na ngayon ay patay na. Kaya tinanong niya kung ano naman ang 2 natitirang opsyon. Sagot ni Bill, oo nga pala. Ang isa ay nangangailangan ng tulong ni Pareston na mahirap na raw makuha at ang pangatlo naman ay nangangailangan pa ng tulong ni Beyond na mas mahirap pa kaysa sa nauna. Matapos ang eksenang iyon, lumipat ang kwento sa Residential Area Number 12, ang kwarto ng ika-20 prinsipe na si Momos. Maririnig rito ang isang guard na nagtatanong kung sigurado raw bang hindi na kailangan ng escort ni Prinsipe Momos. Sagot naman ng kanyang ina, ang reyna na si Sevanti, kailangan pa bang ulit-ulitin? Anya, sapat na ang 6 na guards para magbantay kay Momos. Paliwanag niya kasi si Mariam na raw talaga ang natatakot ngayon, kaya kailangan niyang iparamdam dito na ligtas siya dahil mas importante raw ang pagprotekta kay Prinsipe Mariam kaysa sa kay Momos. Napatingin na ngayon si Hanzo kay Momos at tila naaawa. Kaya sa kanyang isipan nasabi niya, naririnig ng prinsipe ang sinasabi ng kanyang ina. Habang ang isa pang guard ay patuloy pa rin na nagpapaliwanag. Sana patungkol sa contract nila nitong kay Prinsipe Momos. Which in, ay sagot naman ng reyna, okay lang daw iyon. Kasi babayaran lang din naman daw nila itong mga guards na sasama sa kanya. Tinanong naman ng 2 tagapagluto kung gusto rin daw ba nilang sumama. At sagot naman ng reyna ay oo. Sabay tinanong ang kanyang anak na Momos kung kaya na ba nitong alagaan ng kanyang sarili niya. Sagot naman ni Momos na opo ina, huwag daw itong mag-alala sa kanya. Sinabihan din ni Momos ang 2 guards na nakabantay sa kanya na pwede na raw silang magpahinga muna sa ibang room.
Kaya umalis na nga ang ilang guards, pati na rin ang kanyang ina. Ayon pa kay Momos, pwede na raw magpahinga ang kanyang dalawang guards kasi okay lang naman daw siya. Tugon naman nila na napakabait daw ng prinsipe. Pero ito raw kasi ang kanilang trabaho kaya wag na daw mag-abala o mag-alala pa si Momos sa kanila. Nasagot naman ni Momos na kung ganun ay salamat, habang sa kanyang isipan napasabi siyang nakakaawa raw ang kanyang ina at kapatid na si Mariam kasi ang mga hindi fit maging hari ay dinadaig ng takot. Maya-maya pa habang nagtatahi si Momos makikita naman ang kanyang nenbis na nasa likuran niya. At dito natin nalaman ang nenbis niya pala ang salarin sa nangyari kay Sed, isang nenbis na mala hamster at flashy ang itsura. Sa madaling sabi kay Momos pala iyon, kaya nagtaka naman si Momos kung bakit grabe ang nararamdaman niyang pagod. Pagkatapos niya nagtinginan na naman ng dalawang guards kasi kailangan nilang maghanda ng pagkain sa prinsipe. Minutes later, nagawa na nga nila ito at naikimangha pa ng isa dahil masarap ang lasa. Ipinaliwanag naman ng kanyang kasama na may chef license din daw siya kaya nagagawa niyang mahusay ang pagluluto. Matapos ang eksenang iyon, lumipat naman ang kwento sa dinner party. Makikita rito ang Prinsipe Halkenberg na may kausap. Sinabihan ng butler na oras na raw bumalik sa residential area, ngunit hindi sumunod si Halkenberg. Kaya tinanong siya ng butler at sagot ni Halkenberg, gusto lang daw muna niyang batiin ang kanyang ama. Nang lumapit si Halkenberg kay Haring Nasubi Huiguro, agad pinauhi ng hari ang kausap nitong businessman. Tinanong niya ang kanyang anak kung ano ang nais nitong sabihin. Hindi na nagtumpik-tumpik si Halkenberg at diretsahang sinabi na magwi-withdraw na raw siya sa succession contest. Kasi in the first place, nakilahok lamang siya sa ceremony out of respect para sa kanyang ama upang hindi ito mapahiya. Pero ayaw niya raw ng isang trono na dungisan ng dugo. Habang sinasabi niya ito, makikita rin ng kanyang nenbis na isang malaking nilalang na may sungo at isang mata. Napangiti naman ng hari at sinabi na okay lang, gawin daw ni Halkenberg ang gusto niya. Grabe! Kahit ayaw ni Halkenberg lumahok sa succession contest, makikita pa rin sa kanyang nenbis ang desire niya para sa trono. So ano kaya ang mangyayari kay Halkenberg na ngayon nagdeklara na hindi na siya sasali sa mandatory succession contest? At syempre balik tayo kay Kurapika na daluman na lang silang natira. Paano pa kaya nila mapoprotektahan ng prinsipe at ang reyna? Well, malalaman natin ang lahat ng iyan at ang marami pang nakakatakot na revelasyon sa susunod na chapter. Dahil dito na muna natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya naman kung nagustuhan nyo ang nating video, don't forget to like, comment, follow at subscribe para sa mas marami pang kwento tulad nito. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.